Gusto mo ng legit na chika? Ito na yun! Chika! Walang filter, walang edit. Chika! Hindi ito fake, hindi ito lame. Chika ni Sisa! Lahat ng ganap sa showbiz pag-uusapan natin dito. May nag-break, may nagkabalikan. Tara at pag-usapan. Kung ano man ang chika, alam na ni Sisa. Ito ang Chika ni Sisa. Chika! Ni Sisa! We are number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy sa magandang hapon pa rin po, Metro and Mega Manila. Kapiling niyo pa rin po si Kapitana Sisa para sa programang Chika ni Sisa. Hello pa rin po sa inyong lahat dyan, hindi ba? Ate Pilar, mag-iingat kayo. Kuya Mark, Samuel, yan, ingatan nyo po yan. Mag-iingat kayo sa biyahe, ha? Ayan, wag mo nang ililipat yung radyo mo dahil aaraw-arawin kita. Parang yung mga kasamahan mo sa InDrive, diba? Na sina Ed Domingo, Ricardo Bobis, Ronald Soriano, at si Ronald Aganas. Hello pa rin po. At syempre sa mga taga-Pasig Mega Market, sa mga taga-Rizal Park Operations and Planning Department, hello po sa inyong lahat dyan. Batiin din natin, of course, makakalimutan ko ba naman ang mga taga-Pritil. Hello po! Magandang hapon. Gulat kayo, no? Binati ko kayo, diba? Nararamdaman ko naman kasi ang init ng panahon, hindi ba? O, diba? Si Jerwin, ang layo nito, diba? Jerwin din, ang layo all the way from Singapore. Diba? Na nakakaloka. Hope to meet you soon. Diba, Jerwin? Pag umuwi ka ng Pilipinas. At syempre, ang reyna ng Australia na si Cathy Amos. Hello po sa inyo. Syempre, ang reyna ng ng Lola Nena, si Tita Alicia Balatbat. Hi, Tita Alicia! Diba? Pero eto na. Tungo na tayo sa ating pangalawang Chika! Naku, eto na nga, mainit ang pinag-uusapan ngayon. Although alam naman na natin na biro, hindi ba? Pero sabi nga nung ilan, nung paggigilan ni Meme Vice, yung isa sa mga staff niya, dahil habang ongoing ang laro-laro pick, ay ginugulo siya ng ginugulo ng isang staff. At naguluhan din yung kanyang utak kung ano nga ba ang gustong sabihin doon sa mo yun? Sa idiot board ang tawag doon, diba? Parang doon sa papel. Yan! Diba? Ng bonggang-bongga. Ang sabi, diba, is, diba, na medyo hindi alam kung ano bang gustong sabihin. Kasi diba, usually, parang dito sa atin, may nagfe-feed ng mga whiteboard, ganyan. Yung kapag yung mga kailangan talaga ng mga impormasyon, lalo pat patungkol sa pinag-uusapan, nangyayari talaga yan. Nangyari na din po yan dito sa amin na pinagbali-baliktad yung title ng show. Diba? O, alam niyo na kung sino yun doon na nagsulat nun. Yung bali-baliktad na yung show kasi nga meron tayong Pero ito'y ginawang katatawanan lamang, hindi ba? Talagang yung panggigigil ni Meme, hindi ito yung panggigigil katulad ng ginagawa ni Kuya Will. Hindi siya naninigaw. Hindi niya pinatitigil ang buong produksyon. Diba? Marami tuloy na nagsabi, Kuya Will in the making na ba si Meme, diba? Sa paninitan ng staff, diba? Matapos yung punit-punitin yung yung pinaka parang idiot board na gano'n na pinagsusulatan ng papel. Pero at the end, diba? Sinabi nga niya na normal lang naman na magkamali. Pero hindi naman natin ipapahiya yan sa TV ng gano'n. Napahiya na eh. Kasi nga naman yung gustong sabihin nga doon na impormasyon na nung writer itself is na natutulog yung bata doon sa kanila at pinasasweldohan siya nung anak. Kumbaga parang yung pinakananay nung batang inaala. Yung apo niya, 'di ba? Pero ang nailagay nga doon, 'di ba? Imbis na ang nailagay sa kanila natutulog ang bahay. Maski naman ako pag may nagsulat niyan dito, 'di ba? Parang may lilipad na tumbler na pagano. Tumbler talaga! Na nakakaloka to the highest level. Pero yun na nga, sabi tuloy ng ibang mga netizen, di ba? Aba, pinepeg na ba ngayon ni Meme ang maging Kuya Will, ganon, yung nanita. Ayusin yan! Hindi pwede yan!
Nag-practice tayo, di ba? Nag-practice! Mali nyo, one of these days, di ba, mamigay na rin sila ng jacket. Ang showtime, di ba, na nakakaloka. Kaya nga naman, di ba, na nakakatuwa lang din. Kasi, kumaga parang, oo, hindi naman talaga seryosohan ito yung ginawa. Alam naman natin na lahat talaga, nilalaro ni Meme, hindi ba? Kumbaga sa lahat, kumbaga mapa-staff man yan, cameraman. Diba, may mga cameraman na rin siya talaga mga napi-feature at napapasikat ng instant. Diba, tulad ng pandemic, diba, may gwapo silang cameraman, kung matatandaan nyo yun, na nabibigyan ng exposure. So, ibig sabihin lang, ganun talaga ka-close ang kanilang samahan. Hindi kagaya nung kay Kuya Will. Pagka pinag-inita ka niya, bukas wala ka na sa programa. Babay ka na, ganun. Diba? O di naman kaya magpapalit siya ng buong produksyon. Nakakaloka. Nakakamiss na lang din si Kuya Will, yung mga ganyan. Pero ulitin lang din natin na yung panggigigil naman na ito, hindi ito panggigigil negatively. Kung mga parang siguro in-enlighten na lang niya kasi nga di, maski siya, si Meme, hindi niya naintindihan kung ano nga ba ang gustong sabihin ng writer, hindi ba? Although maintindihan mo din naman yung mga ganyang writer kasi syempre, di ba, from pagkatapos ng showtime, sabihin na natin, alas 3, alas 2 nga ba, 2:30 na tatapos. Diba? Yung showtime, sabihin na nga natin, ganong oras. Siyempre, yung mga writer niyan, hindi naman kaagad uuwi na yan eh. Magre-research na yun ulit ng kinabukasan patungkol dun sa mga contestant, kung ano nga ba. Kaya siguro yung pagod na rin which is naiintindihan naman yun ni Meme. Kaya at the end, niyakap niya yung writer, diba? Na sinabi nga niya na normal lang na nagkakamali. 'Di ba? Na hindi naman ibig sabihin nun is pag nagkamali ka is sobrang sama mo ng tao. Hindi ganun yun. Hindi ba? But anyways, kaya na lang natin, ibig sabihin lang nun, 'di ba? Nilaro lang din ni Meme yung staff nila. Close sila. Tama, 2:30, 'di ba? 2:30 PM. O, 'di ba? Biro nyo, after 2:30, magre-research na yan kasi may panibagong batch ng mga contestants sa mga papasok na naman. O di naman kaya yung ibang mga dapat isulat, 'di ba? Kaya kung makikita nyo nung nga sa background, 'di ba? Ang daming papel na nakadikit. Kasi iba't iba mga impormasyon na dapat para na-verify, and which is normal yan sa mga live broadcast tulad natin na ganito. Kasi may mga dapat kang i-correct kaagad. Kasi may mga baka nami-mislead yung mga sinasabi. Pero ang totoo, dapat may nagko-correct, and which is normal yan sa isang produksyon, di ba? Kaya wag nyo nang anuhin, di ba? Wala naman seryoso doon. Alam mo naman si Meme, pag ganyan, laro yan lahat, di ba? Kaya nga siya vice ganda di ba? Seseryosohin ba natin lahat? Di ba? Gagawin ba nating issue lahat na nakakaloka? Anyways, ako mga pangga, yan. Hanggang dito na lang po muna ang inyong lingkod. Susunod na ang ating MX3 Stories. Kasama sina DJ Sheena and DJ Jimbo para sa panibagong kwento ng inspirasyon na naman kung papaano nga ba, 'di ba, sila napukaw sa mga salita ng Panginoon sa kanilang mga buhay, kung paano na ituwid ang kanilang mga madidilim na landas. Sama-sama natin pakatutukan niya na sa ating MX3 Stories. Muli po ako po si Kapitana Sisa at eto ang Chika ni Sisa. At tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pag wag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy.